Nako, i-share nyo na ho itong video na to. Meron hong bagong ebidensyang ilinatag itong si Attorney Levy Baligot. Palakpakan ho tayo dyan, ha? Para doon sa mga kababayan nating medyo nakukulangan pa doon sa mga nalalaman at ebidensyang ilinatag na ng ating mga magigiting na Marines. Para sa inyo ho itong video na to. At papasadahan din ho natin ang video nitong si Attorney Vic Rodriguez, ang ating maisog, ha? Na kung saan tinalakay ho niya yung tax-free na sahod at blow bagets, ha. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At ika nga, sesegue ho tayo dito sa mga punto de vista nitong si Prof. Malotikia dyan sa kanyang interview sa DZAR 1026 News. Umpisahan natin ang ating talakayan dito sa mga bagong maleta, bagong ebidensya na ilinatag nitong si Attorney Levy Baligot. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Yay! Naku, ang dami niya, no? Oh. Grabe naman. Oh. Parang namumukaan ko yun, ha? Parang si Sir yun, ha? Oh. Hindi ba ito yung isa sa mga mga Marines na nag-deliver? Oh. Daming maleta niyan. Isipin nyo na lang ho mga kababayan. Itong isa na to naglalaban ng 35 million. Ito daw hong malalaki, 45 to 50 million ang kargada niyang kada isa. Yung basihan nitong si Terry Redon sa impeachment, doon nito si BP Sara doon sa salin niya, yung 30 to 40 million na discrepancy sa kanyang salin. Palakpakan. Pero ito, hindi ho nakikita nitong si Terry Redon kung gaano karaming maleta ang pinaparada sa bahay dyan sa Forbes Park, sa Ilocos Norte, sa House of Representatives. Maliwanag ho ang mata ni Kokey doon sa 30 to 40 million na discrepancy daw ho di umano sa salin ni BP Sara. Pero itong bilyon na maleta na to, pambihira, oo. Ayan o mga kababayan, kasi yan parang lalamove yan merong proof of delivery at yan ang kanila sigurong isinend doon sa kanilang tag dito, group chat, ha. Ito na, delivery, tapos na delivery. Na namin sir, na-deliver na namin. Boss Saldi, okay na. Na-deliver na namin yung pera. Diba? Ganun lang ho yun mga kababayan. Kaya i-share nyo na ho itong video na to para doon sa mga nakukulangan pa. Pero kung tayo tatanungin dito sa PH Update, sobra pa sa sobra yung ebidensya at nalalaman na isiniwalat at ilinatag ng ating mga magigiting na Marines. At dito sa bahagi ng video natin na to, unay na ho muna natin itong tax-free na sahod para kasing yung tunog musika sa tenga ng marami sa ating mga kababayang manggagawa ngayong mga panahon na to. Tax-free na sahod. Gusto ko natin yan. Pakinggan natin ang mga punto de vista ng ating maisog senatorial candidate natin sa 2028. Yan talaga nakikita ho natin na napakalaki ho na maiaambag niya sa sambayan ng Pilipino. At yung kredibilidad, ang kanyang paninindigan, nakita ho natin. Kaya ho na magtatanong, ba't sinusuportahan nyo si Vic Rodriguez? Bakit ganun? Bakit ganyan? Bago pa ho natin sinuportahan yan, si Atty. Vic Rodriguez, nakita ho muna natin na pinagkatiwalaan ho siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga noong mga isinisiwalat nila yung mga kabuktutan doon sa 2025 national budget. Yun una doon nag-umpisa lahat ng kalokohan. Yang si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman ang pangalan nun? Basta, yung congressman na taga Davao. Sila ho, yung mga kasama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung isinisiwalat ni Tatay Digong, ang mga kalokohan na yan. At yung hakbang ng maisog, ay siya sa mga huling organisasyon na naitayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ho yung si Atty. Vic Rodriguez na mapahanggang sa ngayon pinagpapatuloy yung mga advokasya na ipinaglaban nitong si Tatay Digong noong nandirito pa siya sa Pilipinas. Kaya ganun na lamang ang suporta natin dyan sa mama na yan. At isa pa ho, dahil din ho doon siya sinabi nitong si Congressman Pulong Duterte, bago ka
lapit. Makadikit man lang, makadikit kay Tatay Digong. Magkakaroon ho muna ng background check. Kung ikaw magnanakaw, anak ng tokwa, doon ka pa lang sa pinto ng studio kung saan magpe-press con o magsasalita si Tatay Digong, ika nga, markado ka na. Hindi ka pwede kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung itong si Atty. Vic Rodriguez, isa ho sa mga ika nga nakasama ni Tatay Digong bago ho siya kinidnap. At isa din ho siya sa ating mga ika nga nung doon sa Villamor, isa ho sa mga talagang nag-effort para talagang kahit pa paano ma-resolve makuha itong si Tatay Digong sa kamay nitong si Torre. Isa ho yan, si Atty. Torion, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Delgra, sila ho yan Sila ho talaga yung talagang kitang-kita ho natin yung concern niya. At nandun ho sila sa Villamor Air Base noong nangyayari na yung mga kaganapan na yan. Kaya kung inendorso din ho siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaba na segue natin na to bottom line, isa ho siya sa ating mga ikakampanya kasama nitong si Atty. Rowena Guanzon. Ang talagang makikipagbalagbagan sa Senado. Sino pa? Atty. Rowena Guanzon, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jim Bondoc. Basta lahat nang i-endorso nitong si Vice President Sara Duterte. Itong alam natin kapanalig nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag na ho tayong sumubok sa iba. Doon na ho tayo sa mga pinagkatiwalaan ni Tatay Digong. Ito, rekta ho tayo kay Atty. Vic. So ito po yung ating topic ngayong hapon, tax-free na sahod o tax-free ang sahod at blow bagets. Alam ko pong maraming naghahanda. Unahin ko muna siguro para public service muna tayo sa kapakanan nung mga babiyahe, kundi man po nakalarga na, yung aalis pa lang, ingat. Yung bukas po na may nagpaplanong aalis. Blow bagets, ito pong blow bagets, luyo natin. Tax-free na sahod. Kakasahod lamang po ng mga sumasahod tuwing kinsenas at katapusan. Ano yun yung blow bagets? Yun yung pag-check sa mga gasolina, hangin ng sasakyan, di ba? Yun bago bumiyahe, dapat baterya, i-check ho yan. Kaso, nakauwi na ho lahat. Sana nakauwi ho kayo na matiwasay, walang nangyaring aberya, hindi tayo na-perwisyo at di rin tayo nakapamerwisyo ng ating mga makakasabay sa daan. Rerekta na ho tayo doon sa tax-free na sahod. Yan ang gusto nating Gusto nating marinig sa mga punto de vista nitong si Atty. Vic. Okay? Tapusan kahapon, ito po yung ating kahit pa po noong 2024 at 2025. Nung nakikita po natin na sinasalaula yung ating saligang batas, sinasalaula yung ating pambansang budget, tayo po'y nananawagan na. Bigyan naman sana ng reprieve. Bigyan naman sana ng pahinga. Bigyan naman sana ng kaunting luwag yung mga kubang-kuba na mga ordinaryong manggagawa, kahit po negosyante, kahit po business owner, kahit po employer. Sapagkat nakita naman natin kung paano linustay ng kasalukuyang administrasyon yung trilyon-trilyong piso natin. Kanya po kanina nag-iisip ako, ano kaya ang maaring ibigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga ordinaryong Pilipino? I-discuss po natin ito. In the light of yung projection, natapos na po kasi yung buwan ng Marso at alam ho ninyo, nung February, ang inflation rate ng Pilipinas ay 2.4%. Sinasabi ng economic managers ng administrasyon ni Marcos na ito raw po'y pasok pa sa kanilang 2 to 4% inflation rate projection, yung 2.4%. Subalit, ayon po sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas na po ito ang kanila pong projection for March, itong kakatapos na buwan, maaari pong pumalo ng 3.1 to 3.9% ang ating inflation. Ibig sabihin, tumataas. Hihigitan niya yung 2.4% inflation rate natin last month, nung month of February. Ang kanila pong projection ngayong Marso, baka po sumipa ito ng 3.1, between 3.1 to 3.9. Bakit to tataas? Apat na bagay lang munang tingnan natin. Yung hindi maawat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Wala po tayong magagawa dyan. Wala po. Wala tayong magagawa dyan.
Except naghanda sana Naganda. yung pamahalaan. Correct. Pero yung control po, wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa sa presyo ng produktong petrolyo. Maliban na lamang, tanggalin muna, pansamantala, yung VAT sa petroleum or fuel or diesel products. Yung excise tax po, maliit lang ang mababawas dyan eh. Mga 5-6 na piso eh, ang mababawas. Dapat po tanggalin, kung may tatanggalin man, 12% na VAT na ipinapataw sa produktong petrolyo. But anyway, dito po muna tayo sa causes ng inflation, yung push. Why is it going upwards? Yung hindi po maawat na presyo ng produktong petrolyo, yung pagtaas po ng presyo ng bigas. Kaya hindi ba merong panukala na maglalagay ng price cap o yung price ceiling, 50 pesos kada kilo ng bigas. Hindi rin po ganun kadali yan. Correct. Dahil kapag ka nag-impose ng price cap, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, history, yung kasaysayan, napatunayan na ho, pag may price cap or may price ceiling, nagkakaroon po ng kakapusan sa supply. Bakit? Wala pong negosyanteng namuhunan ang gustong malugi ang kanyang hanap buhay. Halimbawa, kung nabili niya ang kanyang inventaryo ng 53 pesos, halimbawa na lang, kada kilo ng bigas, tapos uobligahin siya ng pamahalaan na magbenta ng 50 pesos lamang, lugi na agad siya ng 3 piso. Hindi naman siya gobyerno. Kanya nga siya naging pribado at naghahanap buhay dahil gusto niyang kumita. At Correct. kumita ng marangal. Hindi kagaya ng mga nagnanakaw ng trilyong piso natin diyan sa pamahalaan. Ano? Pangatlo, yung Meralco serviced areas, magtataasan at nagtaas na po yung singil ng kuryente. No? Dependent din po kasi sila sa presyo ng produktong petrolyo na nagpapatakbo sa kanilang mga sistema, sa kanilang kumpanya. Kaya ipapass on po nila yan sa mga consumer. At higit sa lahat, yung pang-apat, yung patuloy po na pagdaos-dos ng halaga ng piso. Kahapon nagsara ng 60.75, ngayon po ay kanina intraday trading, medyo lumakas ng bahagya ang piso. Hindi ko lang po natitiyak ngayon kung magkakano siya nagsara ngayong araw, na yan po ang ating magiging measure ngayon. Kanina po bahagyang lumalakas ang piso. Ngayon mukhang magsasara, please feel free to correct me, ng 60 pesos and 30 centavos. An improvement of mga 40 centavos. At least may improvement, pero bagsak pa rin at nakatawid na tayo sa 60 pesos ang halaga po. So pag nagpatuloy po yung inflation na papataas, ang projection po ng ilang mga eksperto, pagdating mo ng April, baka 5 to 5.1% na ang ating inflation rate. Ano ngayon po ang kahulugan ng 5 to 5.1? Pagka sinuma po nyo, nag-average po kayo, ilalabas na po siya sa 5% for the whole first 4 months of 2026. Meaning, mas mataas na po ito sa targeted 2 to 4% band ng BSP. Ito na papasok na yung ating diniskurso, mga 2 linggo na po siguro ang nakakaraan na ang magiging bunga ng unjustified attack of US and Israel on Iran, in the guise of yung kanilang uranium enrichment, pinipigilan, etc. Ang magiging epekto po natin, at least dito sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, ay yung tidal wave of inflation. Ito po ay ating naging pamagat 2 weeks ago. Ito na po yan. Hindi na po may tatanggi na meron na talaga tayong global economic crisis. Others refer to this as global economic meltdown. Nandiyan na yan, hindi na natin maiiwasan, hindi na rin may tatanggi. Hindi nga naitanggi na ni Bongbong kahit anong pilipit niyang propaganda eh. 'Di ba? Nagdeklara ng emergency, state of emergency pagdating po sa
pagdating po sa energy. Ano ho? And of course, kahit po dadanasin na natin itong tidal wave of inflation, wala pa rin. Wala pa rin plano si Bongbong Marcos. Absent pa rin. Absent ang plano. Panay propaganda lamang, PR Propaganda. optics ang ginagawa. Ang sinisikap niya na magbigay ng pahayag na kung saan kakalma ang mamamayang Pilipino. Kagaya ng na meron daw tayong sufficient supply or availability ng produktong petrolyo. Hindi na ho tayo segue ha. Gusto ko lang hong ibahagi sa inyo yung mga punto de vista nitong ating future senator, Attorney Vic Rodriguez. Dapat sana ngayong mga panahon na to, diyan sa Senado, hindi lang si Rodante Marcoleta ang nag-iisip ng paraan. Para kahit paano may bisya. Ang ganda nung paano kala nitong si Senator Rodante Marcoleta. Meron naman tayong pwede palang pagkunan na mura. Bakit natin pinagsisiksikan na sarili natin diyan sa na yan, diyan sa lugar na yan. Yung DOE natin, ang daming dahilan. Ang importante ho doon, yung kapakanan na sambay ng Pilipino pinaglalaban. Hindi kagaya ng ibang mga senador, hindi yung hindi ito yung maganda kung mag-materialize. Pero yung makita mo na ngayong mga panahon na to, nag-iisip ng kaparaanan kung paano mapagaan ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang mga nakaupong senador, kasi Malacanang, puro adik yung mga nandyan, puro bangag yan. Wala tayong maaasahan dyan, di ba? Yung mga senador na lang. Kaso, mag-execute pa rin, mga executive, kung mga praning, mga bangag yung mga pinuno nila, di tayo makakaasa ng magandang output. Kaya naman, kung sakaling kung tawagin ho nila legislative oversight, di ba? Meron tayong mga senador na kagaya ni Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Rowena Guanzon na talagang concern sa kapakanan ng sambayanan na talaga nag-iisip ng kaparaanan paano mapagaan ang kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Napakaganda hong bentahin na ho yun. Pagpasok ng 2028. Hindi ho Tuta Soto, Ping Lacson Boytago, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan. Wala ho yung mga yan. Ang iniisip lang ho ng mga yan, paano maibalik sa kapangyarihan yung kanilang mga kasama. Paano ma-overpower na naman nila yung pamahalaan. Paano na naman nila mahawakan yung mga mahalagang pwesto sa bansang Pilipinas. Pero mapaigi ang kabuhayan ng bawat isang Pilipino. Hindi ho iniisip yan ng mga nabanggit nating senador. Ito, hindi pa nga senador Diba? Hindi pa senador pero yung mga ideya niya, yung mga gusto niyang mangyari, talagang paborable sa sambay ng Pilipinas. Hindi na ako gaano segue dito kasi Attorney Vic Rodriguez yan. Ano pa bang maano natin dyan? Ano pa bang napakahusay napakalaki ng panghihinayang natin noong nagdaang eleksyon. No? Nadaan ho tayo. Hindi siya dahil talagang totoong nanalo yung mga nanalo. Si Rodante Marcoleta talagang nanalo yan. Di ba? Si Senator Bongo, Senator Bato nanalo talaga yung mga yan. Di ba? Pero itong si Tuta Soto, nadaan ho yan sa COMELEC. Di ba? Kung paano pinanalo itong si Benny Abante, kung paano hinokus-pokus, yung strategiya, yung kagustuhan ng mga nasa Malacanang napapanalunin, ng mga nasa House of Representatives napapanalunin itong mga individual na to, yun ho ang nangyari dyan. Pero para sabihin na itong si Attorney Vic Rodriguez, yung ibang mga kandidato natin, natalo sila ng fair and square, di ho tayo naniniwala dyan. Tayo ay naniniwala mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Marami sa ating mga kandidato ang nanalo. Pero hindi ho nanalo dahil nga maraming kumalikot diyan sa mga boto natin sa COMELEC. Pantakin nyo mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, natapos na lang, nakaupo na't lahat-lahat yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Bakit merong consolidation server? Bakit napakataas ng boto bigla-bigla bumagsak? Hindi pa rin ho yan nasasagot mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Mag-eleksyon na tayo sa 2028. Tapos ganyan pa rin ho, hindi pa rin ho aklarado yung sistema, hindi maipaliwanag yung question ng mga kandidato ng mga panahon na yon.
pag nagkataon, hindi na pag-usapan yan bago mag-2028, malaki pa rin ho ang ating problema. Kasi tayo naniniwala, karamihan ng ating mga kandidato, isa yan si Atty. Vic Rodriguez, ang nanalo noong 2020, noong nagdaang taon, 2025 senatorial election. Pero dahil nga, malilikot ang kamay noong mga nakaupo ngayon dyan sa Comelec. Kaya ganun ho ang naging resulta. Di ho tayo naniniwala na nanalo itong si Tuta Soto, itong si Ping Lacson Boytago. Si Ma'am Aquino siguro, pag ano na natin, bigay na natin sa kanya. Pero Kiko Pangilinan, di ho tayo naniniwala. Kahit magpapaano ho tayo online survey tayo. Nakaupo na rin lang naman tong si Kiko Pangilinan. No? Sino hong iboboto nyo? Eto, medyo bias tayo dito. Siyempre, karamihan. Kaya nga gusto ko i-share itong video na to para mapunta ito sa mga marami sa ating mga kababayan. Sino iboboto nyo? Atty. Vic Rodriguez o Kiko Pangilinan? Kahit doon lang ho sa tanong na yun, alam na ho natin na nanalo yan noong 2025. Kaya mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, kung sakaling pagka hindi tumakbo yun si Atty. Vic, Atty. Vic, hindi pwede yun. Diba? Hindi pwedeng di yan tatakbo. Dapat tumakbo yan. Kasi yung susunod na administrasyon, kailangan niya ng magagaling na kapanalig dyan sa Senado. Ang problema ho, hindi naman sila nagsasabi ng totoo. Mabuti pang naging maingat sila sa ganyang mga pahayag dahil pag yan po, kung ilang araw man ang natitira sa inventaryo ng mga oil companies na may-ari pa silang makapagbenta ng produktong petrolyo at gasolina, magkakaroon na naman tayo ng pagpipila o rationing ng kung ano mang natitira sa inventaryo. Rasyon, no? Mahirap po kasi yung gagaransya mo that we have enough or sufficient fuel supply. Dahil ang problema po, tama yung sinasabi nila, hindi daw po problema ang production ng langis at supply. Tama. Ang problema mo, saan ka kukuha ng supply? Dahil hanggang ngayon, sarado po yung Strait of Hormuz. At alam naman din ninyo yan, nanonood kayo ng international news, nagbabasa kayo ng mga international na pahayagan with emphasis on international dahil yung mainstream media natin, wala na po tayong aasahan dyan. Wala. At alam naman natin, nagbabanta din yung Houthis ng Yemen na isasara nila yung Bab el Mandeb Strait. Ano po yun? Yung po yun sa kabilang side naman ng Strait of Hormuz. Dalawa ho yun, ganun yun eh. Kung sa Strait of Hormuz, 20% po ng supply ng langis, pati yung liquefied natural gas ay diyan dumadaan. Sa kabilang side naman, 15% po of global maritime traffic doon dumadaan. Pag yan naisara din, whether in full or partially, lalo pong matitindi ang ang problema natin sa supply. So hanggat sarado itong Strait of Hormuz, 20% na agad ng supply ng langis sa buong mundo, bawas na po iyan. Diba? So magkakaroon talaga ng higpitan. Again, I'm drawing this from experience that we all experienced noong COVID-19. Di ba hindi tayo priority pagdating sa bakuna? Inuna muna yung mayayamang bansa bago dumating yung mga bakuna sa third world or developing countries kagaya ng Pilipinas. So ganoon din po rito. Bago tayo makakuha ng supply, uunahin ho muna yung malalaking bansa. Yung mga mas malalaki yung industriya. So importante na bago tayo magpunta dito sa mahabang break, dahil ngayon po magkikita-kita po tayo next week na dahil bukas Thursday, Friday wala po muna tayong live. Gagabayan ko lang ho kayo sa mga talagang importante usaping panlipunan na dapat po ninyong sana ay dalin po ninyo saan man po kayo pupunta. Kung kayo'y mamamasyal, kung kayo'y magbabakasyon, kung kayo'y uwi sa probinsya, magre-reunion, ito po yung gawin ninyong topic. Pag-usapan natin, hindi po pwedeng iwasan dahil nandito na po ang problemang ito. Yung sinasabing makikipag-usap o nakikipag-usap ang bansa natin, bansang Pilipinas sa bansang Iran, ang binibigay po na ayuda ay nakakonsentrate doon sa mga nasa public transport sector. Yun daw po yung simula. Fine, maganda yan, wala tayong debate, tulungan
Dapat silang tulungan. No? Kaya lang yung ayuda, ano na ba? Yung estado ng ayuda, yung ating mga manonood at subscribers and followers na involved sa public transport, nabigyan ba lahat ng driver at operator ng public transport sa buong Pilipinas? Ano? Kung hindi, kailan? Yung mga tricycle operators and drivers, yung mga TODA, sila raw po'y makakatanggap ng 5,000 pisong ayuda after ng Holy Week. Next week pa ho kayo. Yung 5,000, ulitin ko yung 5,000 yan, wala na pong kahulugan yan. Kukunin nila yan, marapat lamang. Pero pambabayad na lang nila yan ng mga nautang nila. Pag nabayaran na yung nautang nila, wala pa rin silang pang krudo, wala pa rin silang pang diesel, wala pa rin silang pang gasolina. Bakit? Na-consume na ho, nabayaran na. Yun po yung sa public transport sector. Tanong, paano yung mga wala sa public transport sector? Paano yung mga ordinaryong manggagawa? Ano ho? Paano yung kagaya ninyo, kagaya ko, kagaya ng higit na maraming Pilipino? Anong ayuda o anong tulong ang ibibigay o ibinigay na ng gobyerno? Yung 50% na fair discount sa LRT at MRT? Paano yung hindi naman gumagamit ng LRT at MRT? Again, that is being parokyal. Kung LRT at MRT lang ang pinag-uusapan natin. Wala namang LRT at MRT sa Mindanao. Wala namang LRT at MRT sa Visayas. Wala namang LRT at MRT sa BARM. And yet, nakakaramdam sila ng hirap dulot ng sunod-sunod at hindi na makontrol na pagtaas ng produktong petrolyo na ang kasunod na po niyan, pagtaas ng presyo ng bigas, ng pangunahing bilihin, ng kuryente, ng lahat. So yun po yung tanong natin. May ayuda nga sa public transport sector. Nakakonsentrate initially sa Metro Manila. But again, that is too narrow a view, that is too narrow a perspective, that is too parochial. Paano yung outside of Metro Manila? Metro Manila lang ba nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo? Paano? Yung hindi sumasakay ng MRT at LRT dahil wala naman tren sa Mindanao. Wala naman tren sa Visayas. Wala namang LRT at MRT dyan. So, excluded na agad sila sa benepisyo mula sa pamahalaan. Kaya ho dapat, yung aking nakikitang isa, tax-free na sahod sa lahat ng manggagawa para patas, para lahat makaramdam ng kaunting luwag. Kagaya po ni Azalina Garay Natalak. Nakakaloka sa transport lang binibigyan. Pero paano yung nasa construction? Wala. Grabe katanga talaga ang namamahala. No? Ganon din si Margaret Magsaysay. Tama ka po, attorney. Si Lisette Flores Kafranca, good afternoon din sa iyo. Si EDC Sun Thunder. Attorney Vic, ubus na po ang pera. Nasa maleta na ang lahat. Tama yan, EDC Sun Thunder. That is why when I was thinking, ano ba ang dapat din gawin ng pamahalaan? Dahil sabi nga nila, mag-suggest kayo. Ang nakita kong isa, yung matagal na nating kinakampanya. Yung kampanya ko naman ho kasi, born out of what we have all experienced and still are experiencing. Ninanakawan po tayo araw-araw trilyon-trilyon piso. So, hindi po tayo makikipag-debate. Hindi po tayo makikipagtalo sa mga dalubhasa, sa yung mga ekonomista na hindi naman pwedeng dole out, hindi naman pwedeng bigay ka ng bigay, hindi naman pwedeng magbabawas tayo ng mga buwis, tatamaan ng koleksyon, etc. Tama naman po yun in theory and in principle, and probably in practice. But they should also not argue with us. How can they argue with us? How can they argue with me in our position na dapat naman bigyan tayo ng reprieve, bigyan tayo ng pahinga, bigyan tayo ng konting luwag
sa pamamagitan ng tax-free na sahod. Ibig sabihin po, doon sa compensation. Di ba, tuwing sahod, hindi nyo pa nakukuha yung pinaghirapan ninyo, kaltas na yung buwis. Bigyan lang tayo ng pahinga. Ano? Kasi hindi nila pwede sabihin, babagsak ang koleksyon, mahirapan ng gobyerno, kahit po hindi naman bagsak ang koleksyon, inanakaw lang ng gobyerno eh. Di ba? So, naintindihan ko po yun. Naintindihan ko yung prinsipyo po ng yung lifeblood doctrine. No, ano po yung lifeblood doctrine? Alam ko naririnig nyo ito, hindi kinakailangan maging abogado, yung mga subject po sa kolehiyo, probably baka pati sa junior, senior high, nadidiscuss ito, yung lifeblood doctrine. Ibig sabihin po noon na yung mga buwis ay nagsisilbing dugo na dumadaloy para po mabuhay ang ating pamahalaan. Tama po yun. Wala po tayong pagtatalunan yung taxes, yung lifeblood doctrine. Taxes are the lifeblood of the government. Tama. Ang tanong, paano if yung mga taxes na yan are not spent properly? What about if those taxes that are coming from collections from taxpayers like you, like me, like us, ninanakaw lang at nauuwi diyan sa flood control scam? Di ba? Kung sinasabi na itong lifeblood doctrine that taxes are lifeblood of the government, taxes are the lifeblood of the economy, meron din po tayong pwedeng sabihin sa kanila. Huwag din nilang kakalimutan yung doktrina. Do not kill the hen that lays the golden egg. Di ba? Yung golden egg. Sino yung mga hen that lays the golden egg? Tayo po yun eh. Tayong mga taxpayers. Tayong mga ninanakawan ng trilyon-trilyon piso. So, dapat isipin na kesa ayuda, targeted, at pag tinarget mo naman, hindi rin nabibigyan ng lahat dahil sabi ng DSWD, double, triple, quadruple check pa nila yung listahan kung tama. Pati po yun, pambubudol. Ano pala yung pinagbibigay nila na ayuda nung nakaraang taon? Di pala sila nakakatiyak kung dapat makatanggap yun o recipient yun ng ayuda, pero pinagbibigyan nila. Ngayon meron tayong tunay na krisis na nangangailangan ng ayuda ang mga targeted sectors of our society, and they began with those belonging to the public transport sector. Hindi lahat nabibigyan dahil hindi po updated, hindi validated yung listahan. Kaya ang naiisip nating isa ay across the board. Bigyan luwag lahat, bigyan ng reprieve, bigyan ng konting tulong. Paano? Tax-free na sahod. Hindi po habang buhay. Masyado pong matagal yung isang taon. Para pong I was researching, meron po palang panukalang nakabinbing ngayon dyan sa Kongreso, yung House Bill 6205. House Bill 6205. Ang nag-akda nito ay si Eli, yung ating kaibigan, si Congressman Elijah Eli San Fernando. Pero yung kanya naman, income tax holiday on compensation. Pareho din po ng ating panukala na tax-free na sahod. And hindi man po perfect pa sa ngayon yung kanyang panukala, the strongest argument of you and me, of ordinary Filipino people, ninanakawan nyo nga kami. Kaya pwede ba huwag nyo kaming paandaran na babagsak ang koleksyon ng gobyerno? Bakit ba kayo nangungulekta? Para kanino kayo nangungulekta? Para patuloy naming sustentuhan ang pagnanakaw ng mga nasa pamahalaan? Ito po yung tanong. Di ba? Dahil pagod na po at kuba na ang higit na maraming mga Pilipino. So pag-isipan po dapat ito. And I agree, dito sa House Bill 6205 ni Congressman Elijah Eli San Fernando ng Kamanggagawa, party list, kasama natin yung Kamanggagawa, humihiling ang kanyang panukala ng income tax holiday on compensation. Kaya sabi kasi ng iba na, bakit ka pa mag-income tax holiday? Pagka not more than 250,000 ang iyong annual income, exempted ka na. Hindi po, sa compensation. Ito po yung hindi pa nahihipo, hindi pa nahahawakan ng mga ordinaryo manggagawa, yung kanilang pinaghirapan, kaltas na po agad. Again, may question to those who are saying hindi yan ang tamang patakaran. Ano tama?
patuloy tayong magbayad ng buwis para lang meron tayong pangsustento sa patuloy na pagnanakaw ng mga tao sa pamahalaan. Araw-araw po tayong ninanakawan eh. And ito pong topic natin ito ay konektado din sa paglilibing. Inilibing na po kahapon. Matagal na hong patay yun. Oo, yung ICI, inilibing na. Hindi man ho nagtagal patay agad ho yun inilibing na kahapon. At sa paglibing sa ICI, inilibing na rin yung mga dapat managot, yung may pananagutan. The whole ICI exercise, ito po yung napaka-engranding paglulustay na naman ng buwis nating mga Pilipino. Nagbuo ng isang komisyon kuno na magkakaroon doon ng transparency and accountability. May napanood ba kayo na live investigation ng ICI? Magkakanong pera ang ginastos nating mga taxpayers dyan sa ICI? Ano ba ang ICI? Isang malaking sarswela. Napaka-engranding sarswela, napaka-engranding produksyon ng Malacanang na ang direktor ay si Bongbong Marcos. No, para pagtakpan yung mga nagnakaw ng trilyon-trilyong piso. Linibing na kahapon si ICI, inilibing na rin yung mga dapat managot dito sa trilyong pisong flood control scam, dito sa ghost flood control projects, dito sa substandard ghost flood control projects. Take the case of Region 1. May hindi pinatawag yung regional director dyan. May hindi inimbestigahan yung mga substandard or ghost flood control projects sa Ilocos Norte. Itinuturo si Sandro Marcos. Naglustay lang po tayo ng pera dyan sa ICI. And much as we want to be solemn or a little light ngayon pong Holy Wednesday, hindi po kasi pwedeng maging a little light dahil hindi naman po titigil yung pagkalam ng sikmura ng mga ordinaryong Pilipino, hindi ba? Hindi naman po titigil yung presyo ng langis at lalo tayong hindi titigil yung paghihirap na dinaranas nating lahat. Kanya patuloy ko po kayong ginagabayan habang papunta po tayo dito sa long weekend break para po baunin po ninyo itong mga topic na ating dinidiskurso sa inyong mga pamilya, sa inyong probinsya, sa inyong reunion, sa inyong pagpasyal, sa inyong hapagkainan. Pag-usapan po ninyo. Hindi po pwede kasing gumastos tayo ng napakaraming pera dyan sa ICI, ni walang nagpapakita magkano bang ginastos ang pamahalaan dyan. Ano ang nakuha ng ordinaryong Pilipino? Wala. Isang malaking palabas. Isang engranding produksyon. Isang engranding sarswela na ang direktor ay si Bongbong Marcos at ang kanyang producer ay ang Malacanang. Pero ang pera po ay galing sa sambayan ng Pilipino. Inilibing na ang ICI, wala pa rin hong napapanagot. Nandyan pa si Saldi, nandyan pa si Martin, nandyan pa si Adrian Bersamin, si Traiji Bulaybar, si Mina Pangandaman, si Manny Bunuan. Andyan pa ho sila Namatay na yung ICI, yung komisyong binuo ni Bongbong para mag-imbestiga, namatay na, laya pa yung mga taong dapat sanang managot. Di ba? Akmang-akma. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Kaya po yung ating panukala na isang nakikita natin, tax-free na sahod. Alma, Yulo, Mamosto, maraming salamat. Sana po patuloy kayong mag-share, lalo na po yun na sa Facebook dahil tayo po ay naka-shadow ban as per our mga volunteers and advisors on social media. Tayo naka-shadow ban at ang gamot po dyan, push po ninyo, i-share po ninyo, bukod sa inyong pag-like, pag-comment, pag-react, pag-follow, i-share po ninyo para higit po ang makapanood at sana ay maiangat natin ang antas ng pampublikong diskurso sa pamamagitan po ng ating pahina. At yung nasa YouTube po na channel natin, patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-react at mag-comment. Mahalaga po yun para higit na dumami ang makaalam ng mga tunay na mahalagang usaping panlipunan na dapat po nating tinatalakay sa ating layuning maiangat. Sa ating advokasya na iangat ang antas ng pampublikong diskurso,
iangat ang inyong kamulatan, iangat ang inyong kaalaman. Ano? So ito po yung ating panukala. Tax-free na sahod. Maybe 3 months, maybe half year. 6 na buwan. I just do not know the exact number. Of course, they will argue. Hindi pwede yan. Hindi pwede babagsak ang koleksyon, babagsak ang buwis. Paano natin papatakbuhin ng gobyerno? Soli nyo. Yung mga mali-malitang ninakaw ninyo. Correct. Diba? Dahil nasa receiving end po ang mga ordinaryong Pilipino. We have been at the receiving end for the longest time. And we have all witnessed kung gaano ang pagnanakaw, gaano katalamak, kagarapal, lantaran, ang kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Mantakin ninyo, meron naman silang propaganda. Dito lang talaga ako nakakakita na nakuha pang magbakasyon. Magbabakasyon, o Holy Week sa North. Sa North, ano bang may tinanong ko sa kaibigan ko, bakit kaya sa North? Kasi masarap mag-snorkeling doon. Snorkeling ang sinabi. Aray ko. Wordplay. Palakpakan natin. Si Gloria, si Gloria, snorkeling ang sinabi ko. It's more fun to do snorkeling in the North. Kaya, pwede palang magbakasyon yung hindi nagtatrabaho. Kaya di ba pinuna, I'm not sure if it's true. Pakita ko lang yung ipinakita sa social media, yung pagpuna ni Toby Tiangco. Oo, sa SMNI ito. Thank you, SMNI. May statement si Toby Tiangco, si Congressman ng Navotas, ibinigay niya sa SMNI. Hindi pumapasok si Martin Romualdez, pero present siya sa attendance. Yung sinasabi ko Dati, ito sa malakas nating argumento. Kung si Martin Romualdez, kongresista, pasahod nating mga taxpayer ito, huwag kayong hanga dito, empleyado natin ito. Lahat yan. Lahat ng nasa gobyerno ay pasahod ng taxpayers. No? Kung si Martin Romualdez, ayon kay Toby Tiangco, ay hindi pumapasok, pero present sa attendance, ano ibig sabihin nun? Nakukuha niya ng buong buo lahat ng kanyang benepisyo. Di ba kawalang hiyaan yan? Kaya nga di ba dapat tax-free sa sahod ng mga ordinaryong manggagawa kahit na 6 na buwan. Bakit? Ito po, one of our biggest argument. Kung si Martin Romualdez absent pero present, perfect attendance, buo niya nakukuha yung kanyang sahod at benepisyo. Sa buho ba galing yun? Sa buwis ninyo, sa buwis natin. Kaya tayo pumuposisyon na dapat bigyan ng tax-free na sahod sa compensation sa inyong sahod kahit man lang sa loob ng 6 na buwan, sunod-sunod. Alam ko na ang sasabihin na populist itong ating panukala. Hindi practical. At just lamang. Nararapat na papanahon at base sa katarungan. Bakit? Ninanakaw lang yung pera natin Pinambibili lang ng mamahaling bag. Imagine mo yung bag nila. Tanong mo si Stella Kimbo. Ang bag niya, milyon-milyon. 3 milyon, 4 na milyon, 7 milyon. Bahay na po yun, pangarap na po ng ordinaryong Pilipino yun. Pero sa kanila, bag at relos lang. Magagarang sasakyan, mansyon. Diba? Yung pag-aaral ng kanilang mga anak sa ibang bansa. Tayo, ang hinihingi lang natin, bigyan nyo kami ng konting luwag. Pagpahingihin nyo naman, hayaan naman natin may uwi ng ordinaryong mamamayan yung kanilang pinaghirapan sa loob ng 1 buwan ng buo. Iuwi nila sa pamilya nila. Tanggalin na muna yung yung buwis sa sahod kahit sa loob ng 6 na buwan. Again, babalik tayo sa argumentong saan kukuha ng pantustos ang pamahalaan. Meron naman pong pera, nakita natin na napakayaman ng Pilipinas. Napakayaman ng Pilipinas. Ninanakaw lang. Nakita natin yung Maleta Gang dyan sa Kongreso. Kanya nakakatuwa na sa kabila ng walang kamatayan at walang kahihiyan na huwad na impeachment hearing na nitong Committee on Injustice, meron pong nakabinbin pala na House Bill
House Bill 6205 na akda ni Congressman Elijah Eli San Fernando na humingi ng income tax holiday on compensation. Pareho po yung aming direksyon, pareho po yung aming panukala. And before I made this as our topic today, inaral ko na rin po yung magiging counter-argument nila na hindi yan nararapat, hindi yan tama, paanong buwis. Ulitin ko I am aware of the lifeblood doctrine that taxes are the lifeblood of our economy. Ayan po yung nagpapatakbo sa ating pamahalaan. But as a matter of self-preservation ng mga ordinaryong Pilipino, we can always invoke that the government, the administration of Bongbong Marcos, who is guilty of stealing trillions of pesos from the Filipino people, they should not kill the hen that lays the golden egg. Proteksyon ang hinihingi natin kahit man lang sa pagkakaroon ng tax-free na sahod sa loob ng 6 na buwan. At most, para lang po makatulong naman ito sa inflation, dito sa walang tigil at patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Napakaganda ho ng naisip na yan itong si Atty. Vic Rodriguez. At sang-ayon ho tayo dyan mga kababayan. No? Ito ay napapanahon sa tingin natin. Dahil ika nga walang matinong programa, serbisyo ang pamahalaan, hayaan nyo na ho yung taxpayer ang magdesisyon kung saan nila gusto ilagay yan kung magkasakali man magkaroon ng tax free sa kanilang mga sahod. Ano naman yan, ikakarapatan ho ng mga bawat isang manggagawang Pilipino yan. Dahil sa kabila ng pagnanakaw na ginawa ng administrasyon na to, hindi naman ho siguro kalabisan kung bigyan ng 6 months na tax free yung sahod ng mga manggagawang Pilipino. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Hindi natin Pilipinas.